Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buwas sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang misa natin ngayon ay tinatawag na Misa Aurea. Ibig sabihin ng Aurea, aurum, ginto, ginuntuang misa. Bakit? May dalawang dahilan. Una, pagdiriwang ng pagsisimula ng ginuntuang buhay ni Jesus sa sinapupunan ni Maria kasunod ng kaniyang pagsang-ayon, ang oo sa plano ng Diyos. Ikalawa, pagdiriwang ng pagkakatakbo ng Diyos ng isang ginuntuang puso mula sa lahat ng mga nilikha, si Maria, Golden Lady or Golden Girl of Faith. Pagnilayan natin ang pagpapahayag ng ginuntuang pananampalataya ni Maria sa Annunciation. Mga kapatid, unang bahagi. Ang pagbati ng anghel kay Maria ay nagbunsod ng malalim na pag-iisip kung ano ang kahulugan ng bati. Kaya sinabi ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka." Ang isang ginuntuang pananampalataya ay nagsisimula sa pamamagitan ng lubos na pakikinig at malalim na pag-iisip o pagninilay. Ang salita ng Diyos ay dapat pakinggan, pag-aralan at pagnilayan upang maunawaan natin ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin. Sabi ng anghel, "Makinig ka." Do we listen to God in His Word? Listening to Him has the solution to all our problems today. Makinig ka. Do I have time for God's Word to read, to study, to reflect, and to live? Ikalawang bahagi,
Nagtanong si Maria, paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Ang pagtatanong ni Maria ay hindi isang pagdududa o kawalan ng paniniwala. Ang inihingi lang niya ay isang paglilinaw at pagliliwanag kahit kaunti. Mga kapatid, ganito po yung senaryo ang ating ebanghelyo kahapon. Noong si Zacarias ay nasa templo, noong nakita niya isang anghel sa harapan niya, natakot siya at sabi ng anghel, Zacarias, huwag kang matakot, bininig ng Diyos ang iyong panalangin. And your wife, bawog siya at matanda na, but she will bear a child. At ganun din yung nangyari. Ganito rin yung tanong ni Zacarias. Paano ito mangyayari? Yun ay duda. Pagdududa. Pero ngayon, this is not doubt. Kaya po naging pipi si Zacarias dahil this was punishment for his doubt. Ito ay dahil nangyari ito sa kasaysayan. Sa lumang tipan, there were so many women, maraming babae na makadiyos ay baog. Binuksan ng Diyos ang kanilang sinapupunan. Kaya, dapat bilang isang saserdote, si Zacarias, dapat alam niya, dapat malalim ang kaniyang pananampalataya. Dapat maniwala siya sa salita ng Diyos. Dahil asawa ni Abraham, isang baog, si Sarah. Asawa ni Isaac, si Rebecca, ay baog. Asawa ni Jacob, si Rachel, isang baog. At ang ating unang pagbasa kahapon, asawa ni Manoah, nanay ni Hinani Samson, baog. Hinani Samuel, Propeta Samuel, si Hannah ay baog. Pero God worked in their midst and He brought child in them. Kaya, nangyari ito sa kasaysayan. At ngayon, nagduda si Zacarias. Kaya, ang punishment, naging pipi siya. Pero si Maria, this has never happened in the history. Maaari bang maglihi ang isang walang asawa? Dahil tiyak na kamatayan ang idudulot nito ayon sa batas ng panahong ito. Kaya, valid ang tanong ni Maria. Paano ito mangyayari? Because, baka papatayin nila ako. Ikalawa, maaari bang maging ina ang isang birhen? Hindi ito nangyari sa kasaysayan. First time. Paano ito mangyayari? Kaya, valid ang kaniyang tanong. At ikatlo, maaari bang ang anak ng Diyos ay maging tao? Hindi din ito nangyari sa lumang tipan. First time, God taking upon Himself our littleness and flesh. Kaya mga kapatid, this was only clarification. At ipinahayag ng anghel ang mangyayari at ang papel ni Maria. Nagbigay pa siya ng halimbawa tungkol kay Elizabeth at sinabi ng anghel, walang hindi mapangyayari ang Diyos. At tumugon si Maria, narito
ang alipin ng Panginoon. Ang isang ginuntuang pananampalataya tulad ng kay Maria ay ang pagtataya at paghahandog ng sarili para sa kalooban ng Diyos na inihingi sa bawat tao. Ito ang pagpapasakop at pagpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Total availability to God's mission. Lord, I am available. Narito ang alipin ng Panginoon. Ibig sabihin ng alipin, I have no right. All right is God. God can command anything. I am available to His mission. At ikatlong bahagi, idinugtong pa ni Maria, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ang isang ginuntuwang pananampalataya ay ang pagsang-ayon sa plano ng Diyos at ang pagtanggap ng anumang maaaring mangyari sa sarili, bunsod na rin ng ginawang pagsang-ayon. When we say yes to God's plan, we begin in our life golden age. When we listen to God, His word, reflect, we begin golden age in our life. When we say, Lord, I am available to your mission, we begin golden age, and that will be our golden faith. This is what we pray during this Mass. Amen.